Don Alejandro Cruz ay isang kilalang bilyonaryo na may malaking impluwensya sa mundo ng negosyo. Sa loob ng maraming taon, naabot niya ang tuktok ng tagumpay sa pamamagitan ng kanyang matatalinong desisyon, matibay na diskarte, at walang sawang pagtatrabaho. Kilala siya hindi lamang sa kanyang yaman, kundi pati na rin sa kanyang pagiging istrikto at propesyonal sa lahat ng kanyang pakikitungo. Sa kabila ng kanyang marangyang pamumuhay, may isang bagay na matagal nang bumabagabag sa kanyang isipan. Habang patuloy siyang umaangat sa kanyang karera, napapansin niyang ang mga taong lumalapit sa kanya ay kadalasang may motibo na may kinalaman sa kanyang kayamanan. Sa bawat pakikipag-ugnayan, nararamdaman niyang may bahid ng interes at hindi ganap na totoo ang pakikitungo sa kanya. Dahil dito, unti-unting nabuo sa kanyang isip ang isang tanong na hindi niya kayang baliwalain. Kung sakaling mawala ang lahat ng kanyang yaman at impluwensya, may matitira pa bang tao na tatanggap sa kanya bilang isang ordinaryong individual? Ang katanungang ito ay naging sentro ng kanyang pag-iisip sa loob ng mahabang panahon. Sa paglipas ng mga buwan, lalo niyang pinag-isipan ang kanyang kalagayan. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa negosyo, hindi niya maikakaila na may kulang sa kanyang personal na buhay. Hindi niya maramdaman ang uri ng koneksyon na hindi nakabase sa pera o estado sa lipunan. Ang kanyang mga karanasan ay tila umiikot lamang sa mga relasyon na may kapalit. Isang gabi, habang siya ay nag-iisa sa kanyang malawak na mansyon, napagpasyahan niyang gumawa ng isang hindi pangkaraniwang hakbang. Sa halip na patuloy na mag-obserba mula sa kanyang posisyon bilang isang bilyonaryo, nais niyang maranasan ang buhay bilang isang karaniwang tao. Nais niyang makita kung paano siya tratuhin ng mundo kapag wala siyang kahit anong yaman o pangalan. Sa puntong iyon, nagsimula ang kanyang plano. Sa tulong ng kanyang pinagkakatiwalaang assistant, maingat niyang inayos ang mga detalye upang pansamantalang ipagpatuloy ang kanyang negosyo habang siya ay mawawala sa mata ng publiko. Ang kanyang pag-alis ay kailangang manatiling lihim upang maging epektibo ang kanyang eksperimento. Ang kanyang layunin ay malinaw ngunit mabigat. Nais niyang magpanggap bilang isang pulubi at mamuhay sa lansangan upang masubukan ang tunay na ugali ng mga tao. Sa ganitong paraan, masusukat niya kung ang kabaitan ng isang tao ay tunay o nakabatay lamang sa kanilang nakikita. Matapos ang maingat na pagpaplano, sinimulan niya ang proseso ng pagbabago ng kanyang anyo. Ang kanyang dating eleganteng imahe ay unti-unting inalis. Ang kanyang mamahaling kasuotan ay pinalitan ng simple at lumang damit na nagpapakita ng isang taong kapos sa buhay. Pinabayaan niyang maging magulo ang kanyang buhok at hindi inalagaan ang kanyang balbas upang lalo siyang magmukhang ordinaryo at hindi kapansin-pansin. Bukod sa pisikal na pagbabago, sinikap din niyang baguhin ang kanyang kilos. Ang kanyang dating kumpiyansa na nagmumula sa kanyang estado bilang isang bilyonaryo ay pinalitan ng mas payak at tahimik na pag-ugali. Iwas siya sa atensyon at pinili niyang makibagay sa kapaligiran ng karaniwang tao. Pagkatapos ng lahat ng paghahanda, dumating ang araw ng kanyang pag-alis. Tahimik siyang lumabas mula sa kanyang mansyon na walang kasamang bodyguard o pribadong sasakyan. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naranasan niya ang simpleng paglalakad bilang isang ordinaryong tao. Sumakay siya ng pampublikong transportasyon at agad niyang naramdaman ang malaking pagkakaiba sa kanyang dating buhay. Ang dating komportableng kapaligiran ay napalitan ng masikip at maingay na paligid. Sa bawat sandali, napapansin niya kung gaano kaiba ang karanasan ng mga taong araw-araw ay nakikibaka sa ganitong uri ng pamumuhay. Pagdating niya sa isang mataong bahagi ng lungsod, naghanap siya ng lugar kung saan maaari siyang manatili at magmasid. Umupo siya sa gilid ng kalsada at tahimik na pinagmasdan ang galaw ng mga tao. Sa kanyang paligid, iba't ibang uri ng individual ang kanyang nakikita, mga empleyado, estudyante, tindero, at iba pang karaniwang mamamayan na abala sa kani-kanilang gawain. Sa kanyang bagong anyo, halos hindi siya napapansin ng mga dumadaan. Ang ilan ay nagmamadali at hindi man lang tumitingin, habang ang iba naman ay bahagyang napapatingin, ngunit mabilis ding iniiwas ang kanilang pansin. May mga pagkakataon na siya ay nakakatanggap ng kaunting tulong, ngunit karamihan ay walang pakialam sa kanyang presensya. Sa paglipas ng mga araw, nanatili siya sa parehong lugar upang mas lalo pang obserbahan ang ugali ng mga tao. Unti-unti niyang naunawaan ang realidad ng buhay sa lansangan. Ang pagiging isang taong walang tirahan ay hindi lamang pisikal na kondisyon, kundi isang karanasan na may kasamang pag-iisa at kakulangan sa respeto mula sa lipunan. Sa gitna ng kanyang pagmamasid, may isang bagay siyang napansin na paulit-ulit na nangyayari. May isang dalagang palaging dumadaan sa parehong lugar sa halos parehong oras araw-araw. Ang dalagang ito ay tila may dalang pagkain na inihahandog sa mga taong nangangailangan. Hindi ito kumikilos ng may pagmamayabang o inaasahang kapalit. Sa halip, ang kanyang kilos ay payak ngunit puno ng malasakit. Sa bawat pagdaan nito, nagbibigay ito ng pagkain at tahimik na kabutihan sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sa mga sumunod na araw, naging bahagi ng kanyang rutina ang presensya ng dalagang ito. Sa bawat pagdaan, nag-iiwan ito ng simpleng pagkain at sandaling pakikisalamuha. Sa pagtagal ng panahon, ang ganitong gawain ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa kanya, isang pakiramdam na hindi niya naranasan sa kanyang dating buhay bilang bilyonaryo. Sa kabila ng kanyang sitwasyon, unti-unting nagbago ang kanyang pananaw.
Nagsimula siyang makaramdam ng kaginhawaan sa simpleng koneksyon na kanyang nararanasan. Gayunpaman, nananatili pa rin ang kanyang layunin. Nais niyang tiyakin kung ang kabutihang kanyang nasaksihan ay tunay at nananatili kahit walang kapalit. Sa ganitong kalagayan, ipinagpatuloy niya ang kanyang pamumuhay sa lansangan, dala ang kanyang lihim at ang kanyang hangaring matuklasan ang katotohanan. Ang kanyang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang at marami pang susubok sa kanyang paniniwala at pagkatao. Matapos ang ilang araw ng pamumuhay sa lansangan, unti-unting nasanay si Don Alejandro Cruz sa kanyang bagong kalagayan. Ang dating marangyang buhay na puno ng kaginhawaan ay napalitan ng simpleng araw-araw na pakikibaka. Sa bawat umaga, gigising siya sa ingay ng lungsod, mga sasakyan, nagtitinda, at mga taong abala sa kani-kanilang gawain. Wala na ang katahimikan at kontrol na dati niyang nararanasan sa kanyang mansyon. Sa kanyang pananatili sa isang sulok ng mataong lugar, nagsimula siyang masusing magmasid sa mga tao. Napansin niya kung paano ang karamihan ay nakatuon lamang sa kanilang sariling layunin. May mga dumaraan na tila hindi siya napapansin, habang ang iba naman ay mabilis na umiiwas ng tingin, parang ayaw makipag-ugnayan sa isang taong tulad niya. Sa kabila nito, hindi siya nawala ng interes sa kanyang eksperimento. Sa halip, lalo pa siyang naging determinado na alamin ang tunay na ugali ng mga tao sa paligid niya. Sa bawat araw na lumilipas, sinusubukan niyang unawain ang iba't ibang reaksyon ng mga individual sa presensya ng isang taong pulubi. Sa gitna ng kanyang pagmamasid, isang partikular na tao ang patuloy niyang napapansin. Isang dalagang may payak na anyo, ngunit may kakaibang presensya. Araw-araw itong dumadaan sa parehong oras, tila may sinusunod na sariling rutina. May dala itong maliit na bagong saan naroroon ang pagkain na inihahanda para sa iba. Sa bawat pagdaan ng dalaga, hindi lamang ito basta naglalakad. May kasamang paglingon sa mga taong nangangailangan, tila sinusuri kung sino ang dapat natulungan. Sa kanyang kilos, makikita ang pagiging maingat at may malasakit sa kapwa. Hindi siya nagmamadali at hindi rin nagpapakita ng kahit anong pagmamayabang. Sa una, pinanood lamang siya ni Don Alejandro mula sa malayo. Hindi niya alam kung ito ba ay isang panandaliang gawain lamang ng dalaga o isang ugaling matagal ng bahagi ng kanyang pagkatao. Ngunit sa pagdaan ng mga araw, napansin niyang pare-pareho ang kilos nito. Walang pagbabago sa paraan ng kanyang pagtulong, simple, direkta, at walang hinihinging kapalit. Dahan-dahan, napansin ni Don Alejandro na ang dalaga ay nagbibigay ng pagkain sa ilang pulubi sa lugar, kabilang na siya. Ang kanyang paraan ng pagbibigay ay hindi nakabase sa itsura o estado ng tao, kundi sa pangangailangan. Sa bawat pagkakataon, tila likas sa kanya ang paggawa ng mabuti. Sa mga susunod na araw, naging pamilyar na sa kanya ang presensya ng dalaga. Sa tuwing dumarating ito, may dalang pagkain at sandaling pagtigil upang magbigay ng oras sa mga taong kanyang tinutulungan. Hindi ito nagtatagal ng sobra, ngunit sapat upang maipakita ang kanyang malasakit. Napansin din ni Don Alejandro na ang dalaga ay hindi mapili sa kanyang tinutulungan. Kahit ang mga taong hindi marunong magpasalamat o tila walang pakialam, patuloy pa rin niyang tinutulungan. Sa kanyang pananaw, ang pagtulong ay hindi dapat nakabatay sa reaksyon ng tatanggap. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nagkaroon ng epekto sa kanya ang simpleng kabutihang ito. Sa kabila ng kanyang lihim na pagkatao, nararamdaman niya ang kakaibang kagaanan tuwing nakikita ang dalaga. Para bang ang presensya nito ay nagbibigay ng kaunting liwanag sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Isang araw, mas napalapit ang dalaga sa kanyang kinaupuan. Tulad na nakasanayan, nag-abot ito ng pagkain sa kanya. Sa pagkakataong iyon, mas napagmasdan ni Don Alejandro ang kanyang kilos, ang pagiging mahinahon, ang natural na ngiti, at ang hindi nagbabagong kabaitan sa kabila ng simpleng pamumuhay. Sa kabila ng kanyang sitwasyon bilang isang nagkukunwaring pulubi, hindi niya maikakaila na may kakaibang pakiramdam siyang nararamdaman sa tuwing siya ay tinutulungan ng dalaga. Isang pakiramdam na hindi niya naranasan sa kanyang dating buhay, kung saan ang lahat ay nakabatay sa posisyon at kayamanan. Sa pagdaan ng mga araw, naging bahagi ng kanyang pang-araw-araw na rutina ang pagdating ng dalaga. Ang simpleng kilos nito ay unti-unting naging mahalaga sa kanya. Hindi man niya ito lubos na kilala, ramdam niya ang sinseridad sa bawat gawain nito. Habang nagpapatuloy ang kanyang eksperimento, mas lalo niyang sinusuri ang bawat detalye ng kanyang paligid. Ang dalaga ang nagsilbing sentro ng kanyang pansin dahil sa kakaibang konsistensi ng kanyang kabutihan. Sa bawat araw, walang pagbabago sa kanyang intensyon,
tumulong ng walang hinihinging kapalit. Sa kabila ng kanyang pananatili sa lansangan, nagsimulang magbago ang pananaw ni Don Alejandro sa mga bagay na kanyang nasasaksihan. Ang simpleng kabutihan ng dalaga ay nagbigay sa kanya ng ideya na maaaring may mga taong kayang magmahal at tumulong ng tapat kahit walang benepisyo para sa kanila. Gayunpaman, hindi pa rin niya tuluyang ibinababa ang kanyang pag-iingat. Bahagi pa rin ng kanyang layunin ang masusing pagsusuri sa tunay na intensyon ng dalaga. Nais niyang tiyakin kung ang kabutihan ba nito ay mananatili sa paglipas ng panahon o kung ito ay mababago kapag nagbago ang sitwasyon. Sa ganitong estado, patuloy niyang pinagmamasdan ang dalaga sa bawat pagdating nito. Ang kanyang eksperimento ay nagiging mas personal dahil unti-unti niyang nararamdaman ang epekto ng kanyang ginagawa, hindi lamang sa kanyang isipan kundi pati na rin sa kanyang damdamin. Ang mga simpleng sandali ng pakikisalamuha ay nagiging mahalaga. Sa bawat pagdaan ng dalaga, may kasamang bagong pag-unawa si Don Alejandro tungkol sa kabutihan, pagtitiwala at koneksyon sa kapwa. Sa puntong ito, nagsisimula ng magbago ang direksyon ng kanyang eksperimento. Ang kanyang pagtingin ay hindi na lamang nakatuon sa obserbasyon, kundi unti-unti nang naapektuhan ng kanyang sariling nararamdaman. At dito, mas lalong lalalim ang kanyang pagsubok, hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa kanyang sariling puso. Habang patuloy ang araw-araw na pamumuhay ni Don Alejandro Cruz sa lansangan, mas lalo niyang nararanasan ang pagkakaiba ng kanyang kasalukuyang kalagayan kumpara sa kanyang dating buhay. Ang bawat araw ay tila isang pagsubok, hindi lamang sa pisikal na kaginhawaan, kundi pati na rin sa kanyang emosyon at pananaw sa mundo. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang eksperimento ay hindi na lamang simpleng obserbasyon. Unti-unti itong nagiging personal na karanasan na may epekto sa kanyang damdamin. Sa bawat pakikisalamuha sa kapaligiran, lalo niyang naunawaan ang kahirapan, hindi lamang bilang kakulangan sa pera kundi bilang kakulangan sa atensyon, respeto, at pagkilala mula sa lipunan. Sa gitna ng kanyang pang-araw-araw na rutina, ang dalagang kanyang napapansin ay patuloy na nagiging mahalagang bahagi ng kanyang karanasan. Sa bawat pagdaan nito, dala nito ang parehong kabutihan at dedikasyon na hindi nagbabago. Ang pagiging consistent ng kanyang kilos ay nagbibigay ng impresyon na ang kanyang ginagawa ay hindi pansamantala kundi isang bahagi ng kanyang pagkatao. Napansin ni Don Alejandro na ang dalaga ay hindi lamang basta nagbibigay ng pagkain. Mayroon itong paraan ng paglapit na may kasamang paggalang at pag-unawa. Kahit sa mga taong tila walang kakayahang makipag-usap ng maayos, nananatili itong kalmado at maayos sa pakikitungo. Ang kanyang presensya ay hindi nakaka-intimidate, kundi nakakapagbigay ng kapanatagan sa mga taong kanyang tinutulungan. Sa mga sandaling ito, nagsimulang magkaroon ng epekto sa kanyang isipan ang mga simpleng kilos ng dalaga. Ang mga bagay na dati niyang itinuturing na maliit o walang halaga ay ngayon ay nagiging makabuluhan. Ang simpleng pagbibigay ng pagkain, ang maikling pagtigil upang magpakita ng malasakit, at ang tahimik na presensya ay nagiging simbolo ng tunay na kabutihan. Sa kabila nito, nananatili pa rin ang kanyang layunin na masuri ang dalaga. Hindi niya maaaring hayaan ang kanyang sarili na basta magtiwala ng walang sapat na basehan. Bahagi ng kanyang eksperimento ang pagtiyak na ang kabutihan na kanyang nakikita ay hindi nagbabago sa ilalim ng iba't ibang sitwasyon. Dahil dito, pinili niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-obserba ng mas maingat. Sa halip na agad na magdesisyon, pinag-aralan niya ang pattern ng kilos ng dalaga, ang oras ng kanyang pagdating, ang paraan ng kanyang pakikitungo sa iba, at ang kanyang reaksyon sa iba't ibang sitwasyon sa paligid. Sa pagdaan ng mga araw, napansin ni Don Alejandro na kahit sa mga pagkakataong may mga taong hindi marunong magpasalamat o tila walang pakialam, hindi nagbabago ang ugali ng dalaga. Patuloy pa rin itong nagbibigay ng may parehong dedikasyon at sinseridad. Wala siyang nakikitang palatandaan ng pagkabigo o pagbabago ng ugali dahil lamang sa hindi magandang reaksyon ng iba. Sa ganitong obserbasyon, unti-unting nabubuo sa kanyang isipan ang isang konklusyon na hindi niya agad matanggap. Ang kabutihan ng dalaga ay tila hindi nakabatay sa anumang kapalit o pagkilala mula sa iba. Ito ay tila likas na bahagi ng kanyang pagkatao. Sa kabila ng kanyang pagiging bilyonaryo sa nakaraan, hindi niya maikakailan na ang ganitong uri ng kabutihan ay bihira niyang makita sa kanyang mundo. Sa kanyang dating kapaligiran, ang karamihan ng pakikitungo ay may kasamang interes at inaasahang benepisyo. Ngunit sa dalagang ito, tila wala siyang nakikitang ganoong motibo. Habang mas tumatagal ang kanyang pananatili sa lansangan, mas lalo siyang naapektuhan ng simpleng kabaitan na kanyang nasasaksihan. Ang kanyang pananaw sa mga relasyon at sa konsepto ng pagmamahal ay unti-unting nagbabago. Ang kanyang eksperimento ay nagiging hindi lamang tungkol sa iba, kundi pati na rin sa kanyang sariling pag-unawa sa emosyon at koneksyon. Sa mga panahong ito, nagsisimula ring maramdaman ni Don Alejandro ang isang kakaibang emosyon tuwing papalapit ang dalaga. Hindi ito isang emosyon na madaling ipaliwanag, ngunit malinaw na may epekto ito sa kanyang isipan at damdamin. Ang simpleng presensya ng dalaga ay nagdudulot ng kapanatagan na hindi niya nararanasan sa kanyang dating buhay.
Gayunpaman, sa kabila ng pagbabagong ito sa kanyang nararamdaman, pinipilit pa rin niyang panatilihin ang kanyang kontrol. Hindi niya nais na madala ng emosyon nang hindi natatapos ang kanyang layunin. Ang kanyang pag-iingat ay nananatiling bahagi ng kanyang proseso. Sa patuloy na pag-oobserba, mas lalong nagiging malinaw sa kanya na ang dalaga ay hindi nagpapakita ng anumang palatandaan ng pag-iisip ng kapalit. Ang kanyang pagtulong ay nananatiling pareho sa bawat araw, anuman ang sitwasyon. Ang consistency na ito ay nagiging isa sa mga pangunahing batayan ng kanyang pagsusuri. Sa puntong ito, ang kanyang eksperimento ay nagsisimula ng magbago ang direksyon. Hindi na lamang ito simpleng pagsubok sa iba, kundi isang proseso na unti-unting humuhubog sa kanyang sariling pananaw sa buhay. Ang kanyang pakikisalamuha sa dalaga ay nagiging simbolo ng mas malalim na kahulugan ng kabutihan at koneksyon. Habang papalapit siya sa katotohanan na kanyang hinahanap, unti-unti ring lumalalim ang kanyang pag-unawa sa sarili. Ang kanyang puso ay nagsisimula ng maapektuhan ng mga karanasang hindi niya inaasahan. At dito, mas lalo pang lalalim ang kanyang pagsubok, isang pagsubok na magdadala sa kanya sa isang mahalagang desisyon na magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Sa pagdaan ng maraming araw ng pananatili ni Don Alejandro Cruz sa lansangan, ang kanyang eksperimento ay umabot na sa isang punto kung saan ang kanyang mga obserbasyon ay naging mas malalim at mas personal kaysa sa inaasahan niya. Ang simpleng pamumuhay na kanyang pinili ay nagbigay sa kanya ng panibagong pananaw sa mundo, isang pananaw na hindi niya kailanman naranasan sa kanyang buhay bilang isang bilyonaryo. Sa bawat araw na lumilipas, ang dalagang matagal na niyang pinagmamasdan ay patuloy na nagpapakita ng hindi nagbabagong kabutihan. Ang kanyang mga kilos ay nananatiling pareho, tahimik, simple, at puno ng malasakit sa kapwa. Ang konsistensyang ito ang lalong nagpatibay sa pag-unawa ni Don Alejandro na ang dalaga ay hindi umaasa ng anumang kapalit sa kanyang ginagawa. Habang tumatagal, napansin ni Don Alejandro na ang kanyang sariling damdamin ay unti-unting nagbabago. Ang kanyang pagtingin sa dalaga ay hindi na lamang bilang isang bahagi ng kanyang eksperimento, kundi bilang isang taong may tunay na halaga sa kanyang buhay. Ang mga simpleng sandali ng pakikisalamuha ay nagiging makabuluhan at ang kanyang presensya ay nagdudulot ng kakaibang ginhawa sa kanyang kalooban. Sa kabila nito, hindi pa rin niya tuluyang ibinubunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Nanatili siyang nakatago sa likod ng kanyang pagkukunwaring pulubi, patuloy na sinusuri ang sitwasyon hanggang sa siya ay maging ganap na sigurado sa kanyang magiging desisyon. Isang araw, sa isang tahimik na sandali, napagpasyahan niyang tapusin ang kanyang eksperimento. Nararamdaman niya na sapat na ang kanyang mga nakalap na karanasan at obserbasyon upang makabuo ng isang konklusyon. Ang dalaga ay matagal nang napatunayan ang kanyang katapatan, kabutihan, at kawalan ng interes sa material na bagay. Dumating ang oras ng pagbubunyag. Sa isang lugar na hindi gaanong matao, pinili ni Don Alejandro na ihayag ang kanyang tunay na pagkatao sa dalaga. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang kanyang eksperimento, inalis niya ang kanyang pagkukunwari at ipinakita ang kanyang tunay na sarili, isang kilalang bilyonaryo na matagal nang nawawala sa mata ng publiko. Sa sandaling iyon, ang dalaga ay labis na nagulat sa kanyang natuklasan. Ang taong matagal niyang tinutulungan at kinakausap araw-araw ay hindi pala isang ordinaryong pulubi, kundi isang taong may mataas na estado sa lipunan. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang pagkagulat, nanatiling kalmado ang dalaga. Ang kanyang reaksyon ay hindi puno ng galit o pagkadismaya, kundi ng tahimik na pag-unawa. Para sa kanya, ang mahalaga ay ang pagkatao ng isang tao, hindi ang kanyang yaman o posisyon. Ipinaliwanag ni Don Alejandro ang kanyang dahilan kung bakit niya ginawa ang eksperimento. Ibinahagi niya ang kanyang matagal ng pagdududa at ang kanyang hangaring malaman kung may taong kayang magmahal at tumanggap sa kanya ng walang kondisyon. Sa pag-uusap na iyon, lalong naging malinaw sa kanya ang tunay na intensyon ng dalaga. Ang kanyang kabutihan ay hindi kailanman nakaasa sa anumang kapalit. Ang kanyang mga gawa ay nagmula sa isang dalisay na hangarin na tumulong sa kapwa. Sa puntong iyon, natapos na ang eksperimento ni Don Alejandro. Ngunit ang mas mahalaga, nagsimula ang isang bagong yugto sa kanyang buhay. Ang kanyang pananaw sa pag-ibig, tiwala at relasyon ay nagbago ng tuluyan. Napagtanto niya na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kayamanan o estado sa lipunan, kundi sa kanyang pagkatao at kakayahang magmahal ng tapat. Ang dalaga ay naging simbolo ng kabutihan na matagal niyang hinahanap, isang patunay na may mga taong kayang magmahal ng walang hinihinging kapalit. Sa huli, iniwan ni Don Alejandro ang kanyang eksperimento, hindi lamang bilang isang pagsubok na kanyang matagumpay na natapos, kundi bilang isang aral na magdadala sa kanya sa mas makabuluhang direksyon ng kanyang buhay. Ang kanyang paghahanap ay hindi lamang nagbigay ng sagot sa kanyang tanong, kundi nagbukas din ng pinto para sa isang mas totoo at mas makabuluhang koneksyon sa isang taong hindi niya inaasahang makikilala sa gitna ng kanyang paglalakbay. At sa kauna-unahang pagkakataon, natagpuan niya ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman, ang tunay na pagmamahal at pag-unawa.